Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na non-working day ang darating na March 22 sa Cavite. Ito ay bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng kapanganakan ni General Emilio Aguinaldo, ang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Formal itong idineklara sa pamamagitan ng Proclamation No. 492 na nagsasabing pagbibigay pagkakataon nito sa mga Caviteño na makiisa sa nasabing pagdiriwang. Maayos na daluyan ng tubig ang sinisiguro ng pamahalaan bilang paghahanda sa La Nina na siyang inaasahan na magdadala ng labis na pag-ulan. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Ibinahagi ni Task Force El Nino spokesperson at Presidential Communications Office o PCO Assistant Secretary Joey Villarama na naghahanda na ang pamahalaan sa dala na ulan ng La Nina, kung kaya't sisiguraduhin nito na maayos ang daluyan ng mga tubig o drainage. Sa inaasahang pagtama ng La Nina ay mayroon itong epekto ng pagbabaha dahil sa panahon ng tag-ulan na dala nito. Pahayag ni Villarama, ang kaayusan ng mga drainage ay isang gawain na kailangang panatilihin hindi lamang sa panahon ng La Nina. Kaya't binigyan din nito ang disiplina ng bawat individual sa tamang pagtatapon ng mga basura upang hindi makadagdag sa dahilan ng pagbaha o pagbara ng mga daluyan ng tubig. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nakahanda ang Department of Health o DOH sa posibleng epekto ng El Nino sa kalusugan ng publiko. Kaugnay nito, mananatiling bukas ang mga ospital sa kabila ng water crisis at issue sa kuryente na nararanasan ng bansa. Ilan sa mga nakapaloob na sakit sa kalusugan na maaaring makuha sa mga nasabing issue sa tubig at kuryente ang paglaganap ng mga sakit, malnutrisyon, heat stress at hirap sa paghinga. Nagpaalala ang Department of Education na maaaring magkansela ng klase ang mga paaralan kung nakararanas ng matinding epekto ng El Nino. Ang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Ayon kay DepEd Assistant Secretary at Deputy Spokesperson Francis Bringas, may otoridad ang mga paaralan na magkansela ng klase kung sakaling nakararanas ng matinding epekto ng El Nino. Kung kanselahin ang face-to-face classes, ay otomatiko itong magiging modular distance learning. Matatandaang naungkat ang usaping ito matapos i-anunsyo ni Bacolod Mayor Albi Benitez ang pagkansela ng klase sa pampubliko at pampribadong paaralan. Ito ay matapos magkaroon ng forecast ang Pag-asa na magkakaroon ng mataas na index sa lugar. Paliwanag pa ni Bringas, hindi ito ang unang beses na nangyari ito dahil may ganito na din umanong insidente noong nakaraang taon. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagdinig ukol sa prangkisa ng SMNI, muling siniyasat ng Kongreso ang ukol sa pagkakaugnay ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanilang istasyon at ang dahilan sa hindi pagsipot nito sa bawat pagdinig. Alamin ang dahilan ng Kongreso upang patawan ng contempt si Kibuloy mula kay Jade Buhoy. Even though na mag-hearing na naman tayo next, iba na namang rason ng lila ibibigay. Mag-hearing na naman tayo, ikapitong hearing, ibang rason na naman. When will this be concluded? Yan ang pahayag ni Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny T. Pimentel matapos mapunang pinatatagal lamang umano ng kampo ni Apollo Kibuloy ang pagdinig sa kasong kanyang kinasasangkutan. Ayon din kay Deputy Speaker David J.J. Suarez, lubhang matagal na ang pagdinig na ito kumpara sa nakasanayan, kung kaya't sumang-ayon din ito sa hatol na contempt ni Representative Pimentel. Bagamat humingi ng konsiderasyon ang kampo ni Kibuloy base sa kanyang karapatang hindi mahatulan hanggat hindi siya dumadalo sa pagdinig, sinagot ito ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Paduano na maaari siyang ikonsidera. Ngunit kailangan niyang humarap sa pagdinig upang linawin ang kanyang kaugnayan sa kaso. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, ang dahilan sa kanyang hindi pagdalo ay nag-aalala itong hindi kilalanin ang kanyang karapatan bilang nasasakdal. He is apprehensive that his rights
may not be respected because of the frenzy surrounding the investigation, Your Honor. And besides, Your Honor, he said that if they ask me and I do not know, there are other people who know about the information, then it might be futile for me to appear before the committee. Matapos nito, opisyal nang idineklara ni Parañaque District Representative Gus Tambunting ang hatol na contempt kay Kibuloy. The chair hearing no objections on a unanimous vote, the Honorable Pastor Kibuloy is cited for contempt. Kasabay din sa nasabing pagdinig ay ang pagpapasawalang bisa sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa mga paglabag nito sa patakaran. Ipinag-utos din ng Kongreso sa House at Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa Philippine National Police o PNP na itungo ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ pati na rin ang honorary chairman ng SMNI sa Kongreso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nakauwi na ng bansa ang ilang mga tripulanteng nakaligtas sa kamakailang missile attack sa Gulf of Eden. Bandang alas 5:30 ng hapon kahapon, nakarating ang mga tripulante sa Ninoy Aquino International Airport. Nakatakdang sumailalim sa proseso ng immigration at sasalang sa briefing sa NAIA bago humarap sa media. Inaasahang makakatanggap ng tulong ang mga tripulante mula sa DMW, OWA, DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno. Susunod sa News Force. DTI nakatakdang magsagawa ng libreng seminar para sa MSMEs. DOT nakipag-ugnayan sa Austria bilang parte ng pagpapalakas ng turismo sa Pilipinas. Lungsod ng Makati, nagbukas ng book fair bilang selebrasyon sa 65th Public Library Day. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4.